Oo mga kautak, kung naaalala nyo, yung previous video na sinare ko sa inyo is tinuruan ko kayo kung paano gumawa ng formula para iwasan nyo ng mag-VLOOKUP isa-isa. Ayan o yung ganyan, VLOOKUP kayo isa-isa. Kapag yung source data nyo is nasa iba't ibang tab or worksheet or nasa iba't ibang file, di ba? Kung naaalala nyo yun. At kung naaalala nyo rin, di ba, sobrang haba ng formula natin para doon. Para yung value dito is mailagay na dito mismo. Kaya yan, 96 dito na mismo, yan dito na mismo, di ba? Yung video kasi na yun or yung formula na yun is intended for those people na gumagamit ng medyo luma or hindi updated na Excel version. Kaya medyo mahaba yung formula na yun. Pero sa video na to is tuturuan ko kayo kung gumagamit kayo ng Microsoft 365 ng sobrang iksi na formula para hindi na kayo mag-VLOOKUP isa-isa kapag meron kayong maraming source data sa iba't ibang tab or iba't ibang file. Watch this. Sobrang simple lang nito mga kautak. Una yung gagawin is click nyo lang dun sa cell kung saan nyo ilalagay yung ilo-lookup nyo na value. Ayan. So, lagay nyo equal. So, paborito ng lahat. Type nyo VLOOKUP. Ayan. Diba? And then, open parenthesis. Yung lookup value, same lang din kung ano yung lookup value natin. Ayan. Normal VLOOKUP. And then, comma. So, dito sa table array, mga kautak, may idadagdag tayo ng isang function. Ito yung bstack. Ayan. Kaya sabi ko, applicable lang to sa Microsoft 365 kasi yung bstack ko na function is sa Microsoft 365 nyo lang makikita. Ayan. And then, after ng bstack, no, open parenthesis, dito is yung array, no? So, ito kasi yung function ng bstack. Pino-consolidate niya lahat ng array na i-highlight nyo. So, dito, after nyan, punta na kayo sa lahat ng tab nyo. So, sa akin, dito muna sa 1, highlight nyo ito, no? Basta, i-highlight nyo dapat kung ano yung kasama yung lookup value at kung ano yung refer or yung kukunin nyo na data. Yan. So, since sa akin, ayan. So, after nyan, F4 yung mga kautak kasi kakapin natin pababa mamaya yung formula. And then, comma, after nyan, ito kasi yung array 1, no? Yung una. Dito sa array 2, punta naman kayo sa kabilang tab or kabilang source nyo. Ayan, highlight nyo lang din. F4 nyo, comma ulit, punta na naman kayo sa next, no? Na source tab, source file, no? Kahit ibang file, no? Dito kasi sa video natin, iba't ibang tab lang. Pero kung may iba't iba pa kayong file, pwede rin. Ayan. So, after na ito, highlight nyo lang din ulit. Ayan. And then, F4 nyo lang din ulit mga kautak. And then, close parenthesis nyo para doon sa bstack na formula. Ayan. Close parenthesis natin. So, yun kasi yung table array natin sa VLOOKUP na formula. After na, comma. So, call index number, since pangalawa dito, yung kukunin natin is puro pangalawa lang. Ayan. So, kukunin natin is 2, di ba? Ayan. And then, after nyan, comma. And then, after nyan is false na. And then, close parenthesis agad. Di ba? Napaka-exit. Kumpara nyo dun sa previous video natin or previous formula natin is sobrang haba. Umabot hanggang dulo. Ito is napaka-exit. After nyan, mga kautak, enter nyo na and boom. Lalabas na yung data na kukunin nyo and then copy nyo na yung pababa. Kung makikita nyo, kukunin niya na lahat ng data. So, hindi na kayo mag-VLOOKUP isa-isa kada source file nyo or source tab, no? At directly na mapupunta agad dito yung value na hinahanap nyo. O, di ba? Napakadali. Sana makatulong po sa inyo. Use your brain. Maraming salamat. So, napakadali lang ang kung sino man ng mga tips, pwede nyo i-follow page sa Facebook, mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko. At huwag makalimutan, i-share and like this video for more.